Hi! Welcome back to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang makabuluhang pagbabahagi na para po sa lahat. Isa ka bang SSS retirement pensioner? Or survivor o dependent pensioner at maging isang total disability pensioner? Kayo po ba ay nakapag-comply na ng inyong akop? Kung hindi pa, dapat mo nang gawin ito para makaiwas ka sa pagka-hold ng iyong pension. Paano nga ba makapag-comply? Paano kung naka-hold na paano ito maibabalik? Kailangan ba na magpunta sa SSS branch para makapag-comply? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners, at please share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam ng paraan na ito. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. To all SSS pensioner. SSS AKOP compliance, paano nga ba gawin para makaiwas sa pagka-hold? Dapat alam mo to. The easy way para approve agad na SSS. Alamin ang dapat gawin para po sa lahat ng ating mga SSS retirement pensioner who was 80 years old and above, sa mga surviving spouse pensioner, sa mga dependent pensioners at mga total disability pensioners. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng pag-comply ng kanilang akop, pwede nyo po itong sundan para mapabilis ang inyong pag-comply. Para po sa kaalaman ng lahat, ang akop o ang Annual Confirmation of Pensioners ay isang evidence ng SSS to confirm if the pensioner is still alive at nakukuha mismo ang kanyang pension. Kailangan makapag-comply or makapag-submit po tayo nito bago o sa buwan ng ating contingency every year para tuloy-tuloy po ang ating pension. Dahil kapag lumagpas na ang deadline for submission, ang inyong pension ay pwedeng ma-hold if hindi tayo nakapag-comply. Para sa lahat ng naka-hold ngayon, at para sa November at December compliance, comply na po tayo ng AKOP now. Paano nga ba makapag-comply ng AKOP? Alam niyo po ba na may 4 na paraan para makapag-comply? Ito ay ang pag-comply through personal appearance at any SSS branch, through email compliance, through mail compliance at Dropbox compliance. Sa 4 na ito, I would suggest na ang mas mabilis at komportable na paraan para makapag-comply ng ating AKOP ay through email submission ng ating AKOP. You just need to send all your documents to the SSS branch email address and that's it. Kaya ngayon ay ituturo ko po sa inyo paano po tayo makapag-comply through email. At first, make sure lamang na may SSS number na po ang lahat ng survivor at dependent pensioner who has 18 years old and above. May ginawa po tayong video tutorial kung paano makakuha ng SSS number. Mabilis lamang po ito at makukuha agad natin. Pwede nyo po itong sundan para makakuha po kayo ng SSS number. Pangalawa, dapat ay nakaredy na ang mga dokumento na kailangan. Una na rito ang filled up AKOP form. Alam nyo po ba na may kanya-kanya na pong AKOP form ang bawat pensioner category natin? Kung isa kang retirement o disability pensioner, ay mai-separate po tayong AKOP form para sa inyo. Maging ang survivor at dependent pensioner ay may kanya-kanyang form. Ilalagay ko po sa description below ang link kung paano natin ma-download ang bawat form. Pangalawa, kung isa kang survivor pensioner ay need nyo rin mag-fill up ng self-declaration form, katunayan na hindi kayo nakapag-asawang muli. Pangatlo, ay 2 valid IDs na need natin ipaskan para mas malinaw ang info. At ang panghuling dokumento ay isang selfie photo na half-body, at hawak-hawak ang latest newspaper na kita ang latest date, or isang TV news telecast na may date at oras. Once na kumpleto na po ito, iscan lang po ang lahat ng dokumento bago po tayo mag-start mag-email. Once kumpleto na, proceed na po tayo sa email process. Una, open po natin ang email account at i-click ang compose. Then sa to portion, ilagay po natin ang email address ng SSS na malapit po sa atin. Paano nga ba malaman ang SSS email address? Sa Google Chrome, type lang po natin SSS branch email address, then click lang ang SSS branch directory na lalabas sa inyong search button, then mapupunta na po tayo sa SSS branch directory. Piliin lang natin ang region kung nasaan po tayo, halimbawa National Capital Region. Then lalabas na ang branch directory. Piliin po natin yung nearest SSS branch na malapit sa atin at lalabas na po ang details kasama na ang email address. Yun po ang ilagay natin sa to portion ng email.
Then sa subject itype po natin SSS ACOP Compliance 2024/name ng pensioner at SSS number. Sa body letter ng email or covering letter, ganito lang po ang inyong ilalagay. This is to submit the ACOP compliance of Joanna de la Cruz with SSS number and so on attached here with are the documentary requirement for compliance. Pwede niyo po itong gayahin para mas mabilis po ang ating pag-comply. At ang last part ay ang pag-attach ng ating mga documents. Ito yung mga scanned documents na ginawa niyo po before mag-email. Sa compose portion ng email makikita niyo po sa bandang baba katabi ng send portion ang clip logo or attach. I-click niyo lang po yan at hahanapin na niya yung files ng inyong documents. So dapat kumpleto po ito bago po natin isend. Once okay na click send and wait for the SSS confirmation. And this is it. After 1 day may response na agad sa SSS sa atin. Dapat ay ganyan po ang matatanggap natin na email katunayan na approve na ang ating ACOP at nakalagay kung kailan ang next compliance ulit natin. Kung sa tingin niyo po ay hirap po kayo gawin ang email process, the best way na lang na gawin po natin ay magpunta sa any SSS branch at mag-submit ng mga dokumento para sa ACOP compliance. No need na magbigay pa ng selfie photo if kayo mismo ang mag-comply. Kung magkaproblema o ma-reject ang inyong ACOP, dapat ay ayusin niyo po agad. Sasabihin naman ni SSS kung ano ang kulang o problema. Need niyo lang ito ayusin o i-correct and send niyo ulit para ma-approved agad. That's it. Sana ay nakatulong po ito sa lahat ng nahihirapan makapag-comply through online ng kanilang ACOP. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates at impormasyon na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa lahat. Subscribe Brillis Channel. Subscribe Brillis Channel. Subscribe Brillis Channel. Subscribe.